alagaan natin ito ng maayos. Alam mo ba kung ano ang diabetes at ang sanhi nito? Sa simpleng salita, ang diabetes ay isang kondisyon kung saan hindi sapat ang insulin sa katawan natin para maproseso ang asukal. Kaya't ang asukal ay nananatili sa dugo na maaaring magdulot ng iba't ibang problema sa kalusugan. May dalawang uri ng diabetes. Una, ang type 1 diabetes, kung saan ang katawan ay hindi nagpo-produce ng sapat na insulin. Ito ay kadalasang nararanasan sa mga kabataan at mga bata. Pangalawa, ang type 2 diabetes, kung saan ang katawan ay hindi na gumagamit ng insulin ng maayos. Ito naman ay mas karaniwan sa mga matatanda at sa mga taong may labis na timbang. Kaya't mahalaga na tayo ay maging maingat sa ating kinakain at sa ating pangangalaga sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng diabetes. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil ito ang susi sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at wastong pag-aalaga sa ating katawan, maaari nating labanan ang diabetes at magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay. Kaya't tandaan, ang kalusugan ay kayamanan, kaya't alagaan natin ito ng maayos. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng diabetes mellitus? Ako, gusto kong ipaalam sa iyo ang lahat ng dapat mong malaman tungkol dito. Ang diabetes mellitus ay isang uri ng sakit na kinasasangkutan ng mataas na antas ng asukal sa dugo. Kapag hindi naayos ang antas ng asukal sa dugo, maaaring magdulot ito ng iba't ibang komplikasyon sa katawan. May tatlong pangunahing uri ng diabetes mellitus, ang type 1, type 2, at gestational diabetes. Ang type 1 diabetes ay sanhi ng kakulangan sa insulin sa katawan, habang ang type 2 diabetes ay naugnay sa resistensya sa insulin. Ang gestational diabetes naman ay nararanasan ng mga buntis at maaaring magdulot ng problema sa pagbubuntis. Ang mga sintomas ng diabetes mellitus ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng sakit at sa individual na kaso. Ilan sa mga karaniwang sintomas nito ay ang pagtatay, pag-ihi ng madalas, pagkauhaw, pagkahilo, at pagkabulol. Mahalaga ang tamang pag-aalaga at pagmamanman sa kondisyon ng diabetes mellitus. Kasama sa pangangalaga ang pagkain ng masustansyang pagkain, regular na ehersisyo, pag-inom ng gamot, at regular na pagmonitor ng antas ng asukal sa dugo. Sa pamamagitan ng wastong kaalaman at pag-unawa sa diabetes mellitus, maaari nating maiwasan ang mga komplikasyon nito at magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Kaya't huwag nating baliwalain ang ating kalusugan at siguraduhing alagaan ito ng maayos. Sana ay naging malinaw sa iyo ang kahalagahan ng pag-unawa sa diabetes mellitus. Ingatan ang iyong kalusugan at maging responsable sa pag-aalaga ng iyong katawan. Salamat sa pagtutok at sana'y maging inspirasyon ang impormasyong ito sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Alam mo ba kung ano ang diabetes insipidus? Hindi ito tulad ng karaniwang diabetes na alam natin. Ito ay isang kondisyon na may kinalaman sa pagkontrol ng katawan sa tubig. Sa simpleng salita, hindi ito tungkol sa asukal sa dugo, kundi tungkol sa pag-ihi at pag-uhaw. Sa diabetes insipidus, ang katawan ay hindi makapag-regulate ng tamang dami ng tubig sa katawan. Ito ay dulot ng hindi sapat na produksyon ng hormone na vasopressin, na responsable sa pagkontrol ng pag-ihi at pagbalanse ng tubig sa katawan. Kaya kung mayroon kang diabetes insipidus, maaaring madalas kang uminom ng tubig at mag-ihi ng marami. Ang mga sintomas nito ay maaaring magdulot ng pagkapagod, pagkahilo, pagkahina, at labis na pag-uhaw. Kung hindi ito maagapan, maaaring magdulot ito ng dehydration at iba pang komplikasyon sa kalusugan. May iba't ibang uri ng diabetes insipidus, kabilang ang central diabetes insipidus na may kinalaman sa utak at nephrogenic diabetes insipidus na may kaugnayan sa bato. Ang pagtukoy sa tamang uri ng diabetes insipidus ay mahalaga para sa tamang paggamot at pangangalaga. Kung ikaw ay may mga sintomas na nabanggit at nag-aalala ka, mahalaga na kumonsulta sa doktor para sa tamang pagsusuri at diagnosis. Ang diabetes insipidus ay isang kondisyon na dapat bantayan at alagaan upang maiwasan ang mga komplikasyon nito. Sa kabuuan, ang diabetes insipidus ay isang kondisyon na kailangang maunawaan at bigyang pansin. Huwag mag-atubiling magtanong sa mga profesional sa kalusugan para sa tamang impormasyon at gabay. Alagaan ang iyong kalusugan, kaibigan, at tandaan na ang kaalaman ay susi sa tamang pangangalaga ng katawan. Alam mo ba kung ano ang sanhi ng diabetes at ano ang mga senyales nito? Ako, gusto kong ibahagi sa iyo ang kaalaman na ito para maging maalam tayo sa kalusugan natin.
Una sa lahat, ang diabetes ay isang kondisyon kung saan mataas ang level ng blood sugar sa katawan. Ang pangunahing sanhi nito ay ang hindi sapat na produksyon ng insulin ng ating katawan o ang hindi tamang paggamit ng insulin ng ating cells. Ano nga ba ang mga senyales ng diabetes? Una, maaaring mapansin mo ang pagtaas ng uhaw at pag-ihi. Mabilis kang nauuhaw at madalas kang umihi. Pangalawa, ang pagkakaroon ng labis na gutom at pagkawala ng timbang ng hindi malinaw na dahilan. Pangatlo, ang pagkakaroon ng pangangalay sa paa at kamay, pagkakaroon ng blurred vision, at pagkasira ng ating mga kalamnan. Kung nararanasan mo ang mga senyales na ito, mahalaga na magpakonsulta ka sa doktor para sa tamang pagsusuri at gamot. Maaring magdulot ng komplikasyon ang diabetes kung hindi ito naagapan. Kaya't alagaan natin ang ating kalusugan, maging maingat sa ating kinakain, at magkaroon ng sapat na ehersisyo araw-araw. Huwag nating baliwalain ang ating katawan dahil ito ang ating pinakamahalagang ari-arian. Sana ay natutunan mo ang kahalagahan ng pagiging maalam sa diabetes at ang mga senyales nito. Ingatan natin ang ating kalusugan sapagkat ito ang susi sa magandang kinabukasan. Salamat sa pagtutok, hanggang sa susunod. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng diabetes, ang gestational diabetes at MODY diabetes. Una, ang gestational diabetes ay isang uri ng diabetes na nagiging sanhi ng pagtaas ng blood sugar levels sa mga buntis. Ito ay kadalasang lumalabas sa second trimester ng pagbubuntis at maaaring magdulot ng komplikasyon sa ina at sanggol. Mahalaga ang tamang pagsubaybay at pangangalaga sa blood sugar levels upang maiwasan ang mga problema. Pangalawa, ang MODY diabetes naman ay isang uri ng diabetes na sanhi ng genetic mutations. Ito ay kadalasang napapansin sa mga kabataan o mga may edad na hindi gaanong mataba. Ang MODY diabetes ay maaaring mahirap madiagnose dahil ito ay maaaring maipasa mula sa magulang sa anak. Kapag may gestational diabetes, mahalaga ang regular na check-up at pagsubaybay sa blood sugar levels upang maiwasan ang komplikasyon sa pagbubuntis. Sa kabilang dako, ang MODY diabetes ay nangangailangan ng genetic testing upang ma-identify ang tamang paggamot. Sa kabuuan, ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na kailangang bantayan at pangalagaan. Mahalaga ang tamang kaalaman at pag-unawa sa mga uri nito upang maiwasan ang mga komplikasyon at magkaroon ng mas maayos na kalusugan. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito sa inyong pag-unawa sa gestational diabetes at MODY diabetes. Ingatan ang kalusugan at mag-ingat palagi. Sa mga may diabetes, ang tamang treatment ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Una, mahalaga ang pagkain. Dapat iwasan ang matamis at mataba. Piliin ang pagkain na mayaman sa fiber at protina. Pangalawa, regular na ehersisyo. Ito ay makakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels. Huwag kalimutang uminom ng gamot na inirekomenda ng doktor. Mahalaga ito para mapanatili ang blood sugar sa normal na antas. Dapat din mag-monitor ng blood sugar levels araw-araw. Isa pang mahalagang aspeto ay ang regular na check-up sa doktor. Ito ay para ma-monitor ang progress ng sakit at makapagbigay ng tamang payo para sa iyong kalusugan. Huwag din kalimutang alagaan ang paa. Ang mga pasyenteng may diabetes ay prone sa sugat sa paa. Regular na pag-check at pag-aalaga nito ay mahalaga upang maiwasan ang komplikasyon. Sa kabuuan, ang tamang treatment sa diabetes ay hindi lamang tungkol sa pag-inom ng gamot. Dapat itong kasama sa isang healthy lifestyle. Sundin ang mga payo ng doktor at maging responsable sa sariling kalusugan. Ito ang susi upang magkaroon ng mas mahabang, masaya at malusog na buhay.